Sunday po sa bawat isa. Amen. Sige, simulan po natin ang ating mensahe sa umagang ito sa tanong na, sino po dito nakarinig na ng joke o banat na hindi nag-make sense sa'yo, hindi mo naintindihan? It's either hindi magaling yung nag-joke or baka naman medyo slow ka lang. Yung after 10 days bago na-reveal sa'yo, nung nagwawalis ka, ay! Ayun yung sinabi ni Pastora Jobel, nakakatawa. O, diba? Para ka nang baliw sa bahay, diba? Oo, medyo slow tayo sa lagay na yon, ano? Or pwede naman nakasagap ka ng chismis sa isang marites. Parang wala dito yun, no? Okay? Na hindi naman reliable yung source, kaya napasabi ka na lang, ha? It doesn't make sense. Wow, medyo English tayo sa lagay na to, ha? Social tayong it doesn't make sense, okay? O kaya naman, eto, sa mga estudyante, pagkatapos nagturo ni teacher ng math, ang very talusable. Wow. 1 + 1 = Ha? Ayan. Ang dali-daling sagutin. Pero bigla na lang siya nagbigay ng quiz na pagkahirap-hirap na hindi mo alam kung paano mayroon ba to sa example ni ma'am kanina? Parang iba. Relate? Diba? Ang dali-dali nung present, nung pina-exam sa'yo, abay, napakahirap. Tama? 1 + 1 lang, pero nung square root to the... Okay? Hindi na natin alam yon. Okay? Ang hirap. Pero kung titingnan po natin, kung sa simpleng bagay sana, okay lang, tama? Na hindi mag-make sense sa mga bagay-bagay. Pero paano kung usapang buhay na? Amen. May mga pagkakataon po ba, tanong ko sa inyo sa buhay nyo, na you're praying and hoping for something, pero iba naman ang naging resulta? Ito ang prayer mo, pero iba ang sagot. Tama? Yung bang tinatry mong intindihin ng mabuti ang Diyos sa kabila ng gulo sa paligid, sa bahay, sa buhay mo? Ang gulo, pero ang gulo. Kahit ayusin mo, hindi mo maintindihan. At madalas, ang nagiging conclusion po natin, it doesn't make sense, Lord. Right? It doesn't make sense. Bakit? Hindi ko maintindihan. At pag alam nyo po, itong tanong na to ay tumama sa'yo at naging laman ng utak mo, siguradong magdadala po ito ng matinding problema or war between your flesh and your spirit. Magkakaroon ng labanan. Pero alam nyo po, pag-uusapan natin ang isang mama in the Bible na dumaan sa it doesn't make sense season ng buhay niya. Gusto niyo po ba siyang makilala? Pero ang good news dito, napagtagumpayan niya. Sige po, basahin natin ang ating main text sa Matthew 26 verse 36 to 46 in Tagalog version. Okay lang po ba salitan tayong magbasa? Amen. O sige, mauna po ako. Sabi sa verse 36, pumunta si Jesus kasama ang mga disciples niya sa lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, maupo kayo dito, magpipray ako banda doon. Next verse. Grabe. Dito lang kayo at samahan niyo akong magbantay. Lumayo siya at nagpray na nakadapa sa lupa. Tatay, please, kung pwede lang po, wag ko sanang maranasan ang paghihirap na to. Huwag kayong matulog. Mag-pray kayo para hindi kayo mahulog sa tukso. Gustong sumunod ng spirito pero mahina ang laman. Bumalik siya ulit, nadatnan na naman nang natutulog ang mga disciples. Antok na antok kasi sila. Sa ikatlong beses, iniwan niya ang 3 disciples at nagpray. Ganun pa din ang prayer niya. Bumangon na kayo. Tara na. Nandito na ang magtra-traidor sa akin. God bless the reading of His word. Ibang-iba kapag Pinoy version, no, parang
parang nakikipag-usap lang. Parang totoong ano lang, no? Okay, so, ayan, pag-uusapan po natin ng isang exciting message about the life of Jesus na kung saan naka-experience po siya ng it doesn't make sense na pangyayari, pero napagtagumpayan niya. Kaya nga po ang title ng mensahe natin ngayong umaga, When Things Doesn't Make Sense. Bago ko po ituloy yung lahat, tayo pumikit at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa napakagandang araw, panibagong week na ipinagkalob niyo sa amin. Panibagong buhay para maranasan ang grasya, ang mayamang biyaya mo. Salamat po today. We will give our best, Panginoon, as we listen to your word, as we hear your word, may we glorify you, Panginoon. Salamat po na hindi lang kami mapapalakas, pero mababago po kami nitong salitang ito. Holy Spirit, you are free to move and touch and change everyone's heart here today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Just a quick background po sa verse na binasa natin, sa kwento. Ito po yung moment before Jesus surrendered to the Roman soldier. Kasi nga, ang gagawin na sa kanya, ipapatawag, ipapalitis, at ipapapatay siya ng mga religious leaders. Dahil nga daw, si Jesus ay nagdadala ng confusion religiously and even gulo politically. So now, base sa prayer ni Jesus, kung nakita ninyo sa binasa natin, mukhang na-reveal na po sa kanya ng Ama ang mangyayari. Alam na niya. Kaya kita natin yung vulnerable side ni Jesus. Alam niyo po kung ano yung ginawa niya? Umiyak, tama po ba? Nalungkot, tama po ba? Sabi pa, actually meron pa doon, namawis din po siya ng dugo sa matinding kalungkutan dahil sa mangyayari sa kanya. Alam niyo po kung titignan natin yung scenario ito ni Jesus, ito na yung pinakataong moment niya. Tama? Umiyak, nalungkot, naghinagpis, hindi niya kaya. And I believe, mukhang nasa it doesn't make sense moment siya ng buhay niya. So kung titignan natin, on my observation, pwedeng, ito yung mga naging tanong ni Jesus, or kung ikaw rin ang makakaranas nito, maging tanong mo din. Ano yun? Bakit kailangan ko pang mamatay sa krus? Pwede bang si Coach MJ na lang? Yung parang mga ganon, di ba? Pwede yung kapitbahay ko na lang, Lord, di ba? Pwede naman. Okay? Letter B, kung mamamatay man ako, bakit sa isang horrible kind of death pa? Pwede namang isang baril, di patay na ako. Ihulog na lang ako sa bangin. Pwede rin naman, at least mabilisan. Okay? Pero siya hindi. Hindi lang siya basta pinatay, actually, yung word ko nga kanina is karumal-dumal na way ng pagpatay sa kanya. Are you here? Letter C, bakit hindi na lang gumawang aking ama ng ibang paraan gayong successful naman ang ministry ko sa mundo? Makapangyarihan ng Diyos, tama? Kaya niyang gawin ang lahat. And letter D, will ba ng ama na mamatay at mapahamak ang kanyang anak? Anak niya to, right? Sige po. As we all know, napagtagumpayan po ni Jesus ang nangyari sa kanyang ito. Pero himay-himayin pa rin natin kung ano yung mga naging reaksyon ni Jesus. Ano yung mga ginawa niya para naman mapagtagumpayan din natin. Amen? Amen. Yes. Sige po, pag-uusapan natin when things don't make sense, what did Jesus do? 4 na bagay lang ito. Number 1, He struggled. Can you say it with me? He struggled. In verse 37 to 38, he took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. He prayed, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Ang ganda sa Pinoy version. Okay? Sabi niya doon, yung ano na lang, verse 38, pakiramdam ko, mamamatay ako sa sobra o grabing lungkot. Dito lang kayo at samahan niyo akong magbantay. Alam niyo po, nung nasa it doesn't make sense moment si Jesus ng buhay niya, bilang isang tao, Jesus struggled. Amen? Kasi po si Jesus, yes, isa po siyang Diyos na nagkatawang tao. Isang tao na dumaan sa matinding pakikipaglaban, pagitan sa susunod ba siya sa Ama o tatakbuhan niya yung plano ng Ama. Jesus knew exactly kasi what lies ahead of him. Alam niya kung gaano kahirap, alam niya kung gaano kasakit, alam niya kung gaano siya mapapahiya
So, he struggled. Bakit po? Tanungin niyo ko bakit? Kasi tao siya. Nakaramdam siya ng takot kasi tao siya. Kinabahan dahil tao siya. Tingnan po natin ang ibig sabihin ng struggle in Cambridge Dictionary. Sabi dito, to experience difficulty and make a very great effort in order to do something. Alam mo yung feeling na hirap ka nang gawin pero ginagawa mo pa rin. Amen. Nag-aaral kayo, ang hirap, pero nag-aaral pa rin kayo. Struggling, right? Nagtatrabaho ka, ang hirap, pero nagtatrabaho ka pa rin. Struggling. You're making an effort kahit ang hirap. Yan po yung naranasan ni Jesus. Jesus was deeply troubled and struggled with the idea of the coming suffering. Sino ba namang tao ang gustong pahirapan, hubaran, ipako ka sa harap ng maraming tao? Sige, kung kayo pagpipiliin sa tatlong sinabi ko, A, B, or C. Ano? Pumili kayo. Papahirapan, huhubaran kayo sa harap ng maraming tao, o ipapako sa krus. Sige, pili kayo. Parang wala. Ayaw nyo, tama ba? But Jesus got it all. Nag-got all niya. Kung exam lang ito, got all ni Jesus. Pinahirapan, hinubaran pa sa harap ng tao, pinako ng Grabe. Are you here? Gugustuhin niyo po ba yun? Ayaw. Tama? Si Jesus mismo, hindi po siya nadalian sa plano ng Diyos. Kaya nga nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at umiyak. Lord, ang hirap naman nung pinapagawa mo. Pwede namang, sayaw na lang ako, TikTok. O, diba? Kaya o, diba? Para lang maligtas ang sambayan ng Pilipino. Lord, pwede bang iba na lang? Alam niyo po, hindi niya minahal at ginusto ang sakit at hirap na pagdadaanan niya. Ngunit ito'y kanyang pinili alang-alang sa ating kaligtasan. It's because of you. At the end of the day, it's because of you. Bakit niya pinili yun? Kaya nga po, pinapakita lang ni Jesus sa atin na sa panahong hindi natin maintindihan ang mga nangyayari, hindi po masamang mag-struggle. Amen? Hindi po masamang magtanong sa nararamdaman at sa sitwasyon mo. Even Jesus, He didn't deny the overwhelming distress He was feeling. Bakit? In-express pa nga niya, sabi niya doon, my soul is overwhelmed with the sorrow to the point of death. Tagalogin natin, medyo social ang struggle, okay? Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Tama? Kung titignan mo, very human. Very you. Ganyan ka, di ba? Ganyan na ganyan tayo. Sa Pangasinan pa nga, agkula kaya yan. Pataya lang. Di ba? Kuhang-kuha ko ba? Medyo hindi tayo, Pangasinan, pero naririnig ko yan, yung kapag nag-struggle ka ng matindi, nasasabi mo na lang, kula kaya, pataya, ladsayan, bilay. Tama? You're struggling. It's so hard. Right? Because the struggle is real. I believe you feel the same way. You struggle the same way. Tama po ba? Ano ba mga struggle mo ngayon? Karaniwan sa mga estudyante na nag-aaral, ang struggle nila, maipapasa ko ba? Mamimit ko ba yung expectation ni mama at papa na dapat top 1 ako? Na dapat may medal ako? Na dapat cum laude ako? Anong sasabihin na lang ng mga magulang ko kung may naibagsak akong subject ko? Struggle, right? At ang nakakalungkot po, isa to sa dahilan bakit maraming mga estudyante, young people ang nagsusuicide because of struggling sa pag-aaral. Expectation of those people na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Nakakalungkot lang, meron akong isang nabasa na pwede naman sana siyang maipasa pero hindi siya pinasa ng kanyang teacher. At ang ending, nagpakamatay na lang siya. Struggling. Are you here? Or pwede rin naman, ikaw ay isang worker, may trabaho, hindi pa natatapos yung work, mayroon na namang dagdag trabaho. You're so pressured, may mga deadlines, eto na naman, kailangan ko na namang gawin to, patong-patong ng trabaho. Sabayan mo pa na ikaw ang breadwinner ng pamilya. Ikaw ang panalong tinapay ng pamilya nyo. Paano na? Pagod ka na, naubos na ang buhok mo sa kakahanap buhay, hindi pa rin masaya ang pamilya mo sa'yo.
Nag-struggle ka ba bilang isang magulang? Ang dami mong babayarin, back to school pa mga bata. Hindi mo alam kung mapagtatapos mo sila o magkakaroon ba sila ng magandang kinabukasan. Imagine mo, kinder, parang ka nang nagpapa-college. Relate? Hindi ko inanong si Gianna. Hindi, joke lang. Nag-aaral po yun, nag-aaral. Okay? Or pwede rin naman nag-struggle ka sa kasalanan. Ayaw mong gawin pero paulit-ulit kang nahuhulog dito. I don't know your struggle. But I want to tell you, church, sa buhay natin, importante na i-acknowledge natin ang nararamdaman natin. Whether emotional, mental, or spiritual. Kasi kung itatago lang natin, mas lalo tayong mahihirapan. One of my disciples, sabi niya nung last week ba or 2 weeks ago na, alam niyo po, Pas, ang pinakamaraming tawag dito, maaga namamatay po talaga is lalaki. Why? Kasi hindi nila ine-express yung bigatin, yung hirap. Are you here? Mga kalalakihan. Ayan, mga babae, tingin kayo sa mga kalalakihan. Express it. Wow, talaga. Andito lang kami. Okay. Kaya pala yung mga babae, mga bungangera, ang hahaba ng buhay. Ano? Oo. Kaya actually po ang prayer namin, humaba talaga ang buhay namin. Kaya magbubunga nga kami. Hindi, joke lang. Okay, joke lang po ito. Okay, pero yes, okay lang umiyak. Okay lang mahirapan dahil tao ka. Express it. Hindi mo kailangang itago. Amen? Kaya nga, hindi ka OA kapag ine-express mo ang nararamdaman mo. Si Jesus nga, sabi niya, halos mamatay daw siya sa tindi ng kalungkutan. Imagine mo, Jesus na sabi niya to, mamamatay na ako sa sobrang lungkot ko. Grabe, no? Hindi lang yun. You will not just express it. Maganda rin po na humingi ka ng tulong sa iba. Kaya nga sabi sa verse 37, He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him. So sa Gethsemane po, sinabihan ni Jesus yung mga disciple niya, watch and pray. Kasama ko ha. Kahit na actually itong tatlo, hindi nila naiintindihan, kaya nga natulog lang sila, di ba? May mga ganyan po ba kayong kaibigan, yung may pinagdadaanan ka, tapos sinutulugan ka lang? Hindi, andito lang kami, pero sleep lang kami ha. Parang ganito, natulugan nila kasi hindi nila fully naiintindihan gaano kabigat yung nararamdaman ni Jesus. Kaya nga po, makikita natin na kailangan natin ng support. Lalo na kapag dumadaan tayo sa mabigat na pagsubok at desisyon sa buhay. Kasi hindi po tayo dapat mag-isa. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng tutulong sa'yo. Kaya nga po dito sa Lighthouse Church, meron tayong tinatawag na mentors, coaches. Are you here? Meron kang pastor. Why? Kasi gusto mong matulungan, even just expressing or asking for help sa pinagdadaanan mo. Kasi po nagpapakita lang ito that being a Christian doesn't mean you won't feel fear, pain, or confusion. But being a Christian means trusting God even through those feelings. Kasi whether you like it or not, mararanasan mo to. Because being a Christian is not a bed of roses na kapag naging Kristiyano ka, laging masaya ang buhay. No? Being a Christian, you will experience happiness, but you will also experience fear, pain, and confusion. So sa mga panahong tayo nalulungkot, nahihirapan, nanghihina, tingin po kayo sa akin, tandaan nyo, si Jesus mismo dumaan din sa ganitong paghihirap. It's okay. Tell it to the person next to you, it's okay. Amen. Okay lang umiyak. Okay lang, wag mo lang akong hahampasin ha. Baka naman manununtok ka na sa akin mo ilalabas yung sama ng loob mo. Okay lang. Okay? That's number 1. Ikaw na ikaw, no? Tama ba? Ikaw na ikaw? You struggle. Same way with Jesus. He struggled. Eto, tingnan natin if ito ka rin. Number 2 na ginawa ni Jesus, He bargained. In verse 39, 42, and 44, ito yung paulit-ulit ng prayer. Sabi niya, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Sabi pa ulit niya, nanalangin siya pa ng pangalawang beses, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be. At sa pangatlong pagkakataon, so he left them and went away once more and prayed the 3rd time saying the same thing. 3 beses niyang inamo. Parang sa inamo-amo. Lord, okay? Alam niyo po, when things doesn't make sense, Jesus bargained with the Father. He negotiated with the Father.
Kasi po hindi agad-agad tinanggap ni Jesus ang kapalaran niya. Bilang tao, gusto niya din sanang umayaw sa suffering. Pinakita dito na si Jesus ay taong tao, natatakot, nalulungkot. Are you here? Kaya nga sa prayer niya, nakiusap siya kay God, sa tatay niya sa langit. Dad, pwedeng alisin na lang yung paghihirap na kakaharapin ko. Or pwede na naman ito mas magandang paglalambing kay Father. Father, Lord, kung pwede lang, ayoko sana mangyari ito. Kung may ibang paraan, mas okay, pero kung wala, I'll trust you and do what you want. Alam niyo po, this is exactly the best scenario of a father and son deep conversation. Usapang magtatay. Sino po dito, mga nanay at tatay? Kapag naglambing na ang anak mo, talaga naman. Kahit may nagawang mali yan, yayakapin ko lang mo. Medyo, alam niyo, lalambing yung boses, yayakapin. Ma, you're so beautiful. Parang si MJ lang, mga ganyan, di ba? Iba yung lambing, iba yung yakap, yung haplos mo. Sige na ma, baka naman pa. Sige na pa. Ay nako, kahit na wala kang pera, baka mapapalabas ng pera. Kahit na pagod ka, baka lalakas ka, bakit nanlalambing yung anak mo? Tama po? O si dito, kahit nilalambing para kang dragon talaga. Talagang hindi na mababago yun na dragona ka na ng pamilya, no? Pero hindi, lumalambot ang puso lalo na kapag anak na ang kumakausap sa'yo. Right? Pero ito, yung pakikipag-bargain or negotiate ni Jesus ay hindi po nagtatapos sa kagustuhan niya. Bakit? Nagtapos po ito sa kalooban pa rin ng Diyos sa buhay niya. Alam niyo, tingin kayo sa akin. Pinapakita lang po nito na pwede naman tayong makipag-bargain, mag-request o mag-negotiate sa Diyos. Hindi dahil may karapatan tayo, kundi bilang mga anak ng Diyos. You can come to your father. Mayroon po ba dito anak na nahihiyang lumapit sa tatay? Nahiya ako humingi ng tubig kay Papa. Wow, tubig lang yun ha? Hindi. Minsan nga para pa tayong sino mag-utos, pa, tubig please. O, diba? Ganyan ang anak sa magulang. Same way sa atin, it's okay to talk to God and tell something, Lord, ayoko kasi to eh. Lord, kasi ganito, okay lang. You tell to God, Lord, pwede bang iba na lang? Paano ka ba makipag-usap sa tatay mo? Paano ka makipag-usap sa ama natin sa langit? Paano mo siya sabihan na, Lord, nahihirapan na po ako sa buhay. Lord, hindi ko na po kaya yung bigatin ko sa buhay. Kasi po ganito tayo, tingin kayo sa akin. We bargain with God, but we insist. Bakit? Mapilit tayo. Tama. Pinipilit natin ang Diyos na gawin ang gusto natin, kaya ang ending, galit ka sa Kanya kasi hindi nangyari yung... Ayan tayo. Nagpipray ka sa Diyos para ano? Para palitan niya. Pinipilit mo siyang baguhin yung plano niya sa buhay mo. Are you here? Sabihin mo nga, wag ganon. I'll just give you an illustration. Kay Gianna, ayan, sa anak ko, syempre magulang tayo. Etong batang ito, kapag nag-request, malambing naman, ayan, mabait na bata. One time, sabay kami nagko-connect group ni Rev Paul. Pero kasi sabi ko, as much as possible, we're trying our best na hindi po talaga namin siya panoorin sa cellphone, sa TV pag nasa bahay. Okay lang guluhin mo ang buong bahay, basta wag ka lang manunood. Okay. Alam niyo naman po kasi ang effect ng sobrang panunood. So yan yung yan ang naging usapan, ang ano namin, prinsipyo namin, standard namin sa bahay, no watching. Okay? Nung time na busy kaming nagko-connect group, syempre sabay kami. Etong batang ito, grab niya opportunity. Mom, can I watch? 5 minutes only. Ayan, medyo sweet. Mom, 5 minutes only. 5 minutes, watch. Yan. Para namang alam niya yung 5 minutes, hindi niya naiintindihan. Yung 5 minutes niya, 2 hours yun. 5 minutes only, ma'am. Tapos pag sinabi ko ng 5 minutes, Mom, I told you 5 minutes. Wow, o, diba? So, nung time na yun, sabi kong, no, anak, you will not watch. Pero umiyak siya, ayan, nagko-connect group ako, ginugulo niya ako. Parang ang sarap mag-live sa connect group. O, diba? Kung hindi lang ako yung mentor doon, aalis ako doon sa connect group eh. Pero, ayan, to make the long story short, umiiyak siya, pinipilit niya yung gusto niya, pero sabi ko, it's a no. Anak, it's a no. Hindi ka manunood. Hanggang sa nahimasmasan, mga ilang minutes din siguro, mga 20, 30 minutes, nahimasmasan. Hinayaan ko siya, kaya mo yan, malaki ka na.
Joke. Okay, kaya mong ma-handle yung emotion. And yes, na-handle naman niya, na-stop siya. Alam niyo, nagpapakita lang nun. Okay? Okay tayong makipag-bargain, pero wag nating ipilit kasi masasaktan tayo kapag hindi nangyari. Amen? May mga gusto kang mangyari sa buhay mo na pinipilit mo kay Lord, Lord, ito ang gawin mo. Wow. Lord, ito ang gusto kong mapangasawa. Siya. Ay, grabe, parang parang in-order lang sa Shopee. Di ba? Parang ganun tayo pumamilit sa Panginoon sa prayer natin. Not knowing, hello, hindi ka nagpipray para palitan ang plano ng Diyos. You're praying. Nasabi ko tuloy. Kaya nga, when things doesn't make sense, pwedeng makipag-bargain, pero wag ipagpilitan na parang mas better yung suggestion mo sa will ni Lord. Amen? Remember this, church. God cares for you. He cares for your feelings. Alam niya nasasaktan ka. But He knows exactly what's best for you. All for His glory. Mas gugustuhin na lang ng Ama na umiyak ka, maghimutok ka dyan sa gilid, kaysa naman mas mahirapan ka sa consequence ng pinilit mong bagay. Are you here? Amen. Ano po yung pangalawang reaksyon ni Jesus? He bargain. Ganon din po kayo, no? Tayong tayo to eh. At pangatlo na ginawa ni Jesus is He prayed. In verse 36, 39, 42, 49, ito rin po yung mga verse na binasa ko, na paulit-ulit niyang sinabi, He prayed, I'll pray. He left them once again and prayed for the third time. Alam niyo, sa Garden of Gethsemane, sa kalaliman po ng gabi, matinding kalungkutan at takot ang naramdaman ni Jesus. Kinakabahan na siya. Ito na yun. Ito na yung panahon na pahihirapan ako, papatayin ako, ipapako ako sa krus. Kasi po alam niya yung paghihirap na naghihintay sa kanya. Pagtataksilan siya, magdurusa, may kamatayan. Ngunit sa halip na tumakas o magreklamo, when things doesn't make sense, siya po ay nanalangin. Hindi lang isang beses, hindi lang po 2 beses, pero 3 beses na lumuhod, umiyak sa Panginoon. Sabi doon sa verse, Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Inulit niya na naman sa pangalawang prayer, My Father, if it is possible for this cup to be taken away, unless I drink it, may your will be done. Ang tanong po sa atin, pwede po kayo sumagot, nabago po ba yung plano ng Diyos? Nabago po ba? Nung naglambing si Jesus 3 beses na, binago ba ng Panginoon? Hindi. Sabihin mo, hindi. Hindi po kasi siya nanalangin para baguhin ang plano ng Diyos. Bagkus nanalangin siya para lumakas ang Diyos sa buhay niya. Because we are weak. Naniniwala, alam niyo po ba yun that we are weak? Yeah, the spirit is willing but the flesh is weak. Alam niyo po, dumadaan tayo lahat sa Gethsemane moments ng buhay natin. Mga panahong puno tayo ng takot at pagkalito. Tayo ay na-stress, na-anxiety. You don't know what lies ahead. Hindi mo alam kung may maganda ka pa bang kinabukasan. Hindi mo alam kung may kasagutan pa ba sa panalangin mo. Alam mo, gusto ko malaman mo that you are in it doesn't make sense season. Ngunit tulad po ni Jesus, tinatawag tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya, hindi para mabago ang plano ng Diyos, kundi para tanggapin mo ito ng buong puso. Amen. Kaya sabi sa verse 41, Watch and pray so that you will not fall into temptation. Because the spirit is willing, but the flesh is weak. Mahina tayo sa pagsunod. Marupok tayo sa temptation. Kaya dapat tayo manalangin because why? True prayer leads us to follow Jesus. Kung totoo yung panalangin mo, kung totoo yung paglapit mo kay Lord, sigurado na susunod ka sa plano niya. Sigurado po na susunod ka sa kalooban ng Diyos. Bakit? You are true to God. Sinabi mo lahat, Lord, hindi ko kaya. Lord, ang hirap. Alam niyo po, ang prayer natin at ang prayer ko, this prayer and fasting week, FYI po, this week is our mid-year prayer and fasting. Amen. Magsisimula po yan sa Monday hanggang Friday, pero ang ating Babad night is Monday, Wednesday, Friday. So be here ha. That will be 5:30 p.m. Tayo po ay iiyak sa panalangin. Amen?
Okay, so this prayer and fasting week, hindi mo papasunurin ang Panginoon sa plano at gusto mo. Bagkus iiyak at luluhod ka upang mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang dami, alam ko, some of you here, sinulat mo mga gusto mong puntahan. Ay, gusto ko punta ng Baritaw, ng Nalasyan. Ay, gusto ko to lahat. Dapat ma-checkan ko to. Hindi ko alam kung ano yung mga gusto mo mapuntahan, ma-achieve, mabili. But you will draw near this week sa ating prayer and fasting. Lord, I offer this to you. Let your will be done. Gusto ko to, pero dapat yung gusto mo. Amen? Amen. Kaya nga, when things doesn't make sense, pray. Hindi para mapasunod ang Diyos, kundi para sumunod tayo sa Kanya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka. Thank you, Jesus. Ang ganda na nagagawa ng panalangin. And last but not the least, number 4, He surrendered. In Matthew 26:45, are you still sleeping and resting? Look, the hour has come and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. Grabe, parang bigla siyang naging superhero. Here comes my betrayer. Nung kanina, iyak-iyak siya sa prayer. Pero bigla na lang siyang, imagine mo yun, ibang nagagawa ng panalangin, no? Lumalakas ka. Amen? So after Jesus prayed, here comes my betrayer. Alam niyo po, when things don't make sense, the best thing to do is to surrender to the perfect will of God. Kasi wala ka nang magagawa. Kung may kalaban na nga natin ang demonyo, ang kaaway, kakalabanin mo pa ang plano ng Diyos, ano ka na? Kontrabida. Doble-doble kontrabida ka na. Sumunod ka sa plano at gusto ng Diyos sa buhay mo. After mag-pray ni Jesus, kaya tinanggap ng buwang kanyang tinanggap ng buwang paghihirap na darating. Hindi dahil po sa gusto niya, hindi dahil sa masaya siya, napapahirapan siya, kundi ito kasi yung gusto ng Father. Ito yung gusto ng tatay ko sa langit. Sige, susunod ako. Sabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Is that your prayer? Yan din po ba ang prayer niyo sa buhay niyo? Sa mga may work po dito, is that your prayer? Sa mga in a relationship, is this your prayer? Lord, not my will, but let your will be done. Sa mga magulang, is this your prayer? Sa mga anak niyo? Church, Jesus' surrender in the Garden of Gethsemane ultimately lead to His victory over sin and death. Dito po nagsimula ang tagumpay. Kailan? Nung sumurrender po siya sa plano ng Diyos. Are you here? Alam niyo po ba na ang pinakamatinding laban ni Jesus during His time here on earth ay hindi ang cross of Calvary, pero ang Garden of Gethsemane. Alam niyo po na natapos niya na yung laban nung nasa Garden of Gethsemane siya? Hindi po nung naipako and all. Yes, nakita natin literally yung nangyari, pero tinapos na yung laban dun sa Garden of Gethsemane. Kaya nga po, church, may laban po ba kayo sa buhay? It's in your prayer. Tapusin nyo sa panalangin. Huwag nyong tapusin yung kumakaaway sa inyo. Okay ba yun? Baka tinapos mo na siya. Kinitil mo na siya. Hindi po ganun. Ang tapusin mo, pananalangin. Huwag yung tao, huwag yung problema. Are you here? Minsan po ang pagsuko sa kalooban ng Diyos, kahit po nasa gitna tayo ng sakit o kalituhan, ay nagdudulot po ng mas malalaking breakthrough at pagpapala na hindi natin agad nakikita sa kasalukuyan. Ngayon nahihirapan ka pero magugulat ka. In the future, makikita mo ano yung resulta ng pinaglaban mo sa panalangin. Are you here? Kasi po, church, ang totoong pagsuko sa Diyos ay hindi tungkol sa pag-alis sa ating mga nais, kundi ang pagtanggap na ang plano ng Diyos ay mas mataas at mas mabuti para sa atin. Ang ganda po ng plano nyo, ang ganda ng mga goals ninyo, pero mas the best ang plano ng Diyos sa buhay mo. Okay lang po umiyak pag nahirapan ka. Basta dapat ang ending ng prayer mo, Lord, suko na ako. Lord, ayoko na po sa plano at gusto ko. Ang gusto ko yung gusto mo. Ang iyak ko yung iyak ng puso mo. Ang tibok ng puso ko yung tibok ng puso mo. Dapat po ganito ang prayer natin. Church,
Amen? Kasi po, alam mo bakit may mga it doesn't make sense na pangyayari sa buhay natin? Para ipamukha sa iyo ng Diyos na hindi lahat kaya mo. Church, tama na ang pag-prove sa tao ng mga kaya mong magawa. Nasa pagsuko ang tunay na buhay. Hindi mo kailangang ipakita sa buong mundo na dapat mayaman na ako at this age. Na dapat nakapunta na ako at this age. Na dapat eto na ako at this age. No need to prove anyone na ganito ka at ito ang kaya mong gawin. Surrender. Surrender to God. Amen? Amen. Recap po tayo. Ano po yung mga 4 na bagay na ginawa ni Jesus? Number 1. Number 2. 3. And He surrendered. Alam ko po dumarating tayo sa point ng buhay natin na nag-struggle tayo, nakikipag-bargain tayo, pero sana wag tayong huminto sa bargaining. Pero tumuloy tayo sa pananalangin. At wag ka lang tinihinto sa pananalangin. Diretso mo sa pag-surrender. Lord, not my will, but let your will be done. Alam mo po, pagkatapos ng it doesn't make sense na pangyayaring ito sa buhay ni Jesus, na He struggled, He bargained, yes, but after praying intensely and surrendering fully to the will of the Father, alam mo po ba? God sent an angel to comfort him. Wow, can you say it with me? Wow. Minsan po, ang greatest reward or ang greatest answered prayer natin ay hindi yung kasagutan ng mga panalangin natin. Hindi yung kagalingan sa isang sakit. Hindi yung sagot sa isang tanong o provision sa isang pangangailangan. Pero ang greatest answered prayer ay yung comfort na sa kabila ng hindi pagsang-ayon o pagsagot ng Diyos sa gusto mo, hindi ka niya iiwan. At alam niya ang mas nakakabuti para sa'yo. Church, hindi lahat ng gusto mo mangyayari. Pero tandaan mo, sa mga panahong hindi mo naiintindihan, God will comfort you. And God will strengthen you. Kahit ang daming why, kahit ang daming tanong, still God is there. He will comfort you. And I challenge everyone as I end. This mid-year prayer and fasting, ang greatest reward po natin sa prayer natin ay si Jesus. Tama na po kakapilit sa gusto natin. Amen? Amen po ba yun? Wag mo nang palitan yung plano ng Diyos. Sumunod ka sa Kanya. Kasi ang greatest miracle mo, presensya ng Diyos. Ang greatest word na marireceive mo, yung alam mong He is with you. At ang greatest act mo towards Him, sa prayer and fasting, hindi yung oras, hindi lang yung hindi ka kakain, pero ang pinaka-the best na magagawa mo sa prayer and fasting week natin is your total surrender to the will of God. Church, when things don't make sense, gusto kong malaman mo that it makes sense. Tao ka lang at hindi ka Diyos. Huwag magpaka-Diyos, magpaka-tao, at lumapit ka sa Kanya. Sa oras na to, I invite everyone to stand on your